Oo. Bakit ikaw natatakot ngayon? Yun ang Nako, yan. Oh. si Karams. Karaps. Ayaw bang isa-suggest sa kanya na i-contempt niya si Pangulong Duterte? Ipakondap mo para mag-aalaman na, di ba? Yun ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Ipakonte mo para magkaalaman na. Hindi yung... Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Una sa lahat, gusto ho muna natin pasalamatan yung mga kababayan nating mga OFW. Paggising pa lang ho nila, talagang nagko-comment sila dyan sa comment section na ang unang hinahanap nila ay ang PH Update. Maraming salamat ho sa napakatinding pagsuporta nyo dito sa PH Update. Palakpakan ho muna natin yung ating mga kababayang OFW na nasa iba't ibang dako ng daigdig ngayong mga panahon na to. Ayun na nga mga kababayan, kagaya ng pinangako ko sa inyo doon sa huling video natin, pag-usapan ho natin itong banat nitong si Ace Barbers na kung saan, bago daw matapos itong taon na to, tatapusin na daw nila yung TWAD committee hearing. Ang atin naman dito, huwag nyo tapusin yan. No? Kasi kami, nag-i-enjoy kami dyan sa TWAD committee hearing na yan. No? Talagang gusto ho namin yan. Talagang lalo lang na-emphasize yung kagalingan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo naman nagiging mukhang anga ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya pagpatuloy nyo lang yan. At dito sa video na to, pag-usapan din ho natin itong si Tatay Digong noong tumama ang bagyong Yolanda. Kasi marami hong nagbibida-bida sa social media hanggang sa ngayon, itong si Tambaluslos, binibida niya na talaga namang nandun siya at talagang tumulong siya noong panahon ng kailangan siya ng kanyang mga kababayan diyan sa Leyte. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin mga kababayan, i-click nyo lang yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga mga kababayan. Unahin na ho muna natin itong mga litanya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sundutin ho natin. Mayroon na naman hong bagong kotse itong si Abante. Ibang klase. Puro Abante talaga. Walang atrasan yan ha. Anak ng toko, ibang klase ho. No? May bagong sasakyan na naman si Abante. Mahilig ho talaga sasakyan itong lolo na to. Unahin na ho muna natin. Grabe naman yan, Brad. Ayan ho, baka sabihin ho nila. Ayan ho, Benny Miranda Abante. Sa iyo ba to, sir? Mahilig ka pala kay hilig mo pala yung Mercedes-Benz Congressman Abante. Ito, nagpapaka-Duterte ho yung mama na yan, sa totoo lang ha. Pinipilit ho niyang maging Duterte pero hindi ho niya kaya. Yan ang hirap sa iyo, Brad. Marami hong ganyan, dito sa ngayong mga panahon na to, ang daming gustong maging Duterte kaso hindi ho lang talaga nila matapatan ang husay ng mama na to. Tingnan pa ho natin. Talagang mapanggang sa ngayon naglalabasan pa rin ang baon nitong si Atras Abante. Meron kang dito, to? Lexus to mamahalin ho ito, isa utol sa mga kumbaga luxury car, 'di ba? Yan ginagamit ng mga artista ba niyan, 'di ba? Yan ang pinapo-customize nila, yung mga ganyang klaseng sasakyan, ibang klase ho talaga tong si Atras Abante. Ito, si Atras Abante na naman ho ito. Ito, simple lang to. Siguro sa katulong niya ho yan. Yang Toyota na yan, pangkatulong ho siguro niya yan. No? Kasi kita nyo naman ho yung mga sasakyan niya. Ito, matindi dyan. Mercedes na naman, ibang klase talaga. Baka naman, Brad. Pagka naging senador, itong si Atty. Vic Rodriguez, may kalalagyan ka, Brad. Kailangan alamin. Kailangan nating silipin ang nyo, mga salin nyo, ha? At yung inyong mga MOOE dyan sa House of Representatives pag nagkataon. Kailangan ho talaga yan mga kababayan. Ito na ho mga kababayan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa mga banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho kasi, madami ho kasi mga mapagpanggap, mapagbalat kayo, di ba? Wala naman sila nung panahon nung panahon ng taghirap. Pero dahil ngayon yung pinsan ho niya nakaupo sa Malacanang, akala mo kung bumida sa social media talagang may napatunayan. Ano bang nagawa ho ng Martin Romualdez na yan, di ba? Ngayon, isa ho siya sa pinakamaingay, pinakamagulo at talaga namang naghahatid ng sandamukal na problema sa ating bansa. Yaang Martin Tambaluslos Romualdez na yan. Kaya naman kailangan ho talaga, pagka naupo si BP Sara, lahat ng MOOE, ng mga congressman na nakadikit dyan sa mama na yan, kay Tambaluslos, kailangan ho natin mapag-usapan yan. Lahat ho ng lahat ho ng
flood control project nila, yung heavy luggage issue, naku, napakaraming problema nito. Si Tatay Digong, ano bang binabato nyo sa kanya? Puro ano lang naman kayo, puro EJK. Wala nang iba, puro EJK. Pero wala kayong mabatong korupsyon dyan sa mama na yan. Pinipilit nyo i-connecta yung Pogo, pero yung direktang korupsyon sa mga proyektong pinatayo ng Duterte admin, wala ho silang ganon. Ganon ho sila walang magawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ho mga kababayan, palakpahan ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, lagay ko lang dito to para ma-remind yung ating mga kababayan kung paano tayo lokohin ng mga walang yang congressman na yan, no? Kala mo para talaga sa tao, pero pag nagpunta ho kayo sa mga bahay ng mga yan, naku, ito sinasabi ng mga kababayan natin, di umano yung mga natatamasa ng karamihan ng mga congressman na yan, katas ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho lahat ng nagpapakabanal, di ba? Totoo ho ang mga sinasabi niyan. No, kagaya nitong si Benny Abante, tayo ho, yung pagiging pagbanal-banalan ng mama na hindi tayo naniniwala dyan. Kasi kung totoo ho yung mga sinasabi niyan, dapat sana, kung totoo yung pagiging banal niyan, ito talaga alam ng mga datiyan sa PH update yan. Ayaw natin pag mekos-mekos ang pananampalataya at politika. Dalawang magkaibang aspeto yan ng pamumuhay ng bawat tao. No? Ayaw nating imekos-mekos. Kaso inumpisahan ho nitong si Atras Abante. May pakros-cross ka pang sinusot pero puro kabalintunaan yung mga pinaggagawa mo dyan sa House of Representatives. Masaya ho ba mga kongregasyon itong mama na to sa mga pinaggagawa niya dyan? Nabibilib ho ba yung kanyang mga kongregasyon? Banal-banalan Kaya tawag ho ngayon sa kanya, banal na aso kasi aso siya ni Tamba Sa lahat ng aso ni Tamba, yan ho yung pinakabanal-banalan, ika nga. No, kayo ba naman mamumuhay kayo ng kaganyang kagarbo at ipapakita nyo yung ganyang karangyan ng inyong pamumuhay sa social media kung meron kayong hiya. Public official kayo tapos ganyan gagawin nyo. Di ba? Ano lang nalabuan lang ho tayo sa mga pinagsasabi nitong mga tao na to. Kung makapagsalita sila dyan sa house, akala mo talaga yung ginagawa nila para sa sambayan ng Pilipino. Pero kung titignan ho natin yung pamumuhay nila, paglabas ho nila sa bulwagan na yan, wala na ho silang pakialam sa mga mahihirap nating kababayan. Kasi kung may pakialam ka, di ba, hindi mo na ilalabas yan, nabili mo na nga Sa kapal nga ng mukha mo habang congressman ka kung ano-anong pinagbibili mo. Di ba? Hindi ka na nahiya sa mga nasasakupan mo. Ang daming gutom sa unang distrito ng Maynila, Tapos yung congressman nyo Mercedes-Benz lang, di ba? Eto mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, bago naman ho tayo dito kay Brother Ace Barbers. Ito, Brad, kumusta ka na, Brad? Ito. Of course, they're both okay. No, they have already been released from their detention. Inihayag ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na nakalabas na ng House Detention Facility sina retired police colonel. Nako, meron tayong naamoy dyan Si Garma nakalaya na. Tingin ko hindi makatulog itong mga congressman. Napuna ho kasi sila, di ba, sa Senado. Napuna sila. Bakit? Kasi ganito yan Ikinulong nyo, ininitin nyo dyan sa House of Representatives, yung ali na yan, kasi sinasabi nyo, hindi siya nagsasabi ng totoo. Ngayon, kumanta na siya at meron pa siyang supplemental affidavit at pwede pa siya mag-executive session. Ngayon, nakakulong pa rin siya. Napunaw sila, kaya napasok sila, pero kung hindi pinuna yon ng Senado, sa tingin ho natin, mapahanggang sa ngayon, nakakulong pa rin yung si Rina Garma dyan sa House of Representatives. Di ba? Ang labo nga naman, yung sinasabi nilang nagsisinungaling ka, kinulong ka nila. Nung sinabi mo totoo, nakakulong ka pa din. Ano ka dyan, hostage? Ganon? Kaya dito sa paglaya na to ni Rina Garma, meron hong hindi nakakatulog. Dahil hindi na ho nila kontrolado kung sino nakakausap ni Rina Garma. Sa bagay, meron na siyang sworn affidavit, meron na sinumpaang salaysay, nagsalita na siya dyan, kumanta na siya dyan sa House of Representatives. Wala na sigurong dahilan para ipatawag siya ulit. Kasi, under oath ka, madam. Meron, sinumpaang salaysay, di ba? O ngayon, tingnan natin. Pagka pinatawag yan sa Senado, kung anong magiging tono ang kanta niyan. Pagka ako sinabi nitong si Rina Garma, pinilit lang ko kasi ako, yari ho, maghahalo balat si Tinalupan, panigurado. At dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at nagbitim sa pwestong si National Police Commissioner Edilberto Leonardo. Matatanda ang parehong pinatawan ng contempt ang dalawa
Bunsod ng hindi umano pakikipagtulungan sa investigasyon ng Quadcom kaugnay ng sinasabing extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Subalit nagdesisyon ng 4 House panels na pakawalan na ang mga ito matapos na makipag-cooperate, partikular na si Leonardo. The reason why we detained him is because of his not being cooperative sa ano. No, When we yun. felt that he was cooperating already, Oh. then No, hindi ganun yung Brad. Nakipag-cooperate na, nakadalawang testimonya na, meron ng sworn affidavit, supplemental affidavit, di nyo pa rin pinakawalan. Pero nung napuna sa Senado, na nagtaka yung mga senador, di ba nagsabi na siya ng katotohanan, narinig na ng mga congressman na to, yung gusto nilang marinig, bakit nakakulong pa rin siya? Doon kayo napaso. Doon lang kayo napaso. Dapat doon pa lang sa unang sworn affidavit niya, tapos na usapan, dapat nakalaya na siya. Kaso hindi nyo pa rin pinalaya. O ngayon pinalaya nyo kasi natusta kayo. we Yun already naman. lifted. No? Majority of the members decided that we lift the contempt order kasi na feel naman nila na cooperative na siya. Ayon kay Representative Di ba? Feel naman nila, cooperative na siya. Di ba? Ganun lang naman ho yan. Pagka na-feel na nila na cooperative na kayo, 100%, ano na kayo, ang tawag dito, palalayain na nila. Barbers nangako ang mga itong haharap muli sa Quadcom kung kinakailangan. Bibigyan naman ng full access sa mga nakalap na dokumento at affidavit ng Quadcom ang task force na binuo ng Department of Justice para repasuhin ang EJK cases. Pag-aaralan ng DOJ kung tama at Kayo dyan sa DOJ, galingan nyo ha. Baka ma-dismiss na naman yung mga kasong isasampan nyo na yan. Ang problema naman ho kasi sa DOJ, no? Inuuna ho nila yung publicity. Hindi mong kakasuhan na namin si ganito. Sasampahan na namin si ganito. Maya-maya, magiging sablay yung kasong isasampa nila. Ayun. Yang si Boying, pakamot-kamot na naman. nasa proseso ang pagkakadismiss sa mga kaso ng EJK sa panahon ng Administrasyong Duterte kaugnay drugs. Lahat po ng kanilang kailangan no dito sa pag-build up ng kaso hanggang doon po sa pag-i-interview o kakaroon ng preliminary investigation sa mga witnesses, they can do that through the Quadcom, no? And we will actually give them full access dito kasi yun naman po ang nararapat. Samantalang hindi na pinatulan ng Quadcom overall chairperson ang mga patutsada ni dating Pangulong Duterte laban sa 4 House panels. Wala kasi. Brad, kaya hindi mo pinatulan kasi totoo man sinasabi ni Tatay Digong. Kasi pagka sumagot na naman kayo dito sa lolo kay Tatay Diggs, masosopla na naman kayo. Di ba? Wala namang, yan ang totoong abante. Wala akong preno yan si Tatay Digong. Pagka bumalagbag yan, dire-diretso lang, no? Anong barbers. Wala akong pakialam yan. Kahit sino panghiharap nyo, si Tambalus, wala akong pakialam. May isang balahibo sa balat ko, walang tumatayo pag nagsasalita yung mga ungas na yan. Ika nga ni Tatay Digong, di ba? Ganun lang naman Sa ho isang yun. pahayag, sinabi ng dating presidente na hindi siya natatakot kung patawan man siya ng contempt dahil sa hindi nito pagdalo sa Quad. Sige nga, contempt nyo si Tatay Diggs, di ba? Maging tayo, yan ang hamon natin sa mga tambalusus na to. I-contempt nyo si Tatay Diggs. Tignan natin kung saan na aabot yung contempt nyo na yan. Doon sa punto na yun, sa tingin ho natin, kailangan na nating magpunta dyan. Kung sakaling dumating dyan sa batasan nitong si Tatay Diggs, kung sakaling kinontempt siya at nagpunta siya dyan, ibang usapan na ho yun. Matagal-tagal ho tayong hindi makikita-kita dito sa PH Update. Magpupunta ho tayo doon. Siyempre, ibang usapan yun Contempt na yun kukulong na nila si Tatay Diggs Doon na natin ni Mekos-Mekos ang usapan At tayo dito sa PH Update maghihikayat lahat ng nakakarinig sa ating mga reaction video at mga vlog. Pumunta lahat diyan sa batasang pambansa. Ngayon pa lang pinawarningan na namin kayo. Dahil magkakagulo dyan. Subukan yung i-contempt. Ikaw, Paduano, sa kurot lang namin mauubos ka, Brad. Siyempre, cute yan si Paduano, kukurutin namin siya pisngi. Ilan niyang pupunta dyan sa liwasan, dyan sa hindi sa liwasan, dyan sa batasang pambansa. Dyan sa House of Representatives. Baka sa kurot lang namin sa mga pisngi nyo, dahil lang cute nyo, mauubos kayo dyan, sigurado kami. Kaya hinay po kayo. Mananawagan kami na lumabas sa karsada at magbigay ng suporta kay Tatay Digong kung sakaling i-contempt niyo siya. Hindi pa ba kayo kinikilabutan dyan? Kayo walang gagawa sa inyo ng ganito.
Kaya Tatay Digong lang may gagawa ng ganito, mga sirs. Ha? hearing. Giit pa nito, nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin kaugnay Correct. ng EJ case at anti-drug war. Sige, contempt nyo. Padala nyo yung Congress Police, Congress Sergeant at Arms dyan sa Davao at i-contempt nyo siya. Ikulong nyo siya dyan sa House of Representatives. Doon nyo makikita ang hinahanap nyo. Yan si Paduano, naku, pati sasakyan mo, uubusin namin sa kakakurot. Kukurutin namin kasi ang cute nyo. Diba? Ganun lang naman ho yun. Wala naman kami gagawing masama sa inyo. Kukurutin lang naman namin kayo. Oh, magiging trending kayo sa social media. Hindi pa tayo magla-live sa election pa tayo magla-live eh. Baka mapapalive tayo ng di oras doon. Diba? Magkakaalaman. Subukan yung i-contempt yung mama na yan at tingnan natin maghahalong balat si Tinalupan. Ako na mismo, hinahamon ko yung mga tambalus-lus na yan, yung mga walang yang congressman na yan. I-contempt nyo si Tatay Digong. Kung tingnan natin yung tapang ni Paduano, sige nga, imubuk para i-contempt niya si Tatay Digong. Tingnan natin kung matapang ka talaga. Kung matapang ka, i-contempt mo siya. Diba? Tingnan natin kung makalabas ka pa dyan. Sa sobrang dami mong fans na kukurot sa pisngi mo dahil sa sobrang cute mo, mauubos yung pisngi mo na yung brand. Sa October 28, Yung pasigaw-sigaw mo dyan sa House of Representatives, di uubre yan sa labas. Hanggang tuwadcom lang yung sigaw-sigaw. Subukan mo magsisigaw-sigaw sa labas. Tingnan natin, may kalalagyan kang matanda ka. Blue Ribbon Subcommittee hearing. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganun. Yan Galing nga. na ako sa Congress. Wala Mayor yan. ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me to. I don't give kurot. Ako, inaamon ko sila. Contempt nyo si Tatay Digong. Sigurado ko, 100% lalabas sa karsada ang sambay ng Pilipino. Yung nakita nyo sa Senado, wala pa tayo doon. Di pa tayo nagpunta doon. Kasi hindi pa kailangan eh. Di ba? Hindi pa kailangan nyo. Pero kahit hindi tayo makapag-content ng mga 2 araw, okay lang. Puntahan natin si Tatay Digong dyan sa detention facility ng House of Representatives. Suportahan natin siya dyan, no? Ganun ang pagsuporta. Anak ng toko, suporta, pagkakagipitan, wala naman. Ilang dating pangulo ng ating bansa ay nirerespeto natin yung ganung klase Lul! Yung respeto. Ako barbers, ng ha? pananaw no dito sa mga Lul, laughing out loud. Kayo naman, laughing out loud. Hindi mura yun. imbitasyon o yung kanyang Ay, pagtugon mali pala, hindi lul. LOL! sa aming imbitasyon dito. Sa susunod na linggo, posibleng isagawa ang ika-11 pagdinig ng Quadcom na inaasahang sa sentrong muli sa usapin ng EJK sa Duterte's drug war. Rosa Licoz, Di pa ba kayo nauumay dyan? Mga walang ya kayo. Di pa ba kayo napapagod? Kumbaga, yung mga kababayan natin, umay na dyan sa dyan sa Tuwad Committee na yan. Hanggang ngayon, Tuwad Committee pa rin kayo. Eto, dumako naman ho tayo dito kay itong si Congressman Rodante Marcoleta. Yan lang naman palampasin ho natin ang pagkakataon na hindi mapasadahan itong mga punto de vista ni Congressman Rodante Marcoleta. Diyan sa naging talakayan nila na yan. Diyan sa Net25, Saganang Mamamayan. Palakpakan ho muna natin na Saganang Mamamayan, Net25, mega love shoutout. Eto na ho, panuurin ho natin to. Malupit ho itong itong mga banat dito ni Congressman Rodante Marcoleta. UNTV News. Naku, UN pa rin. Eto, dito tayo. Usap, para sa mga ayo naman, doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Naku. Kaya nga, nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka ba rito? Tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman ang dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, halimbawa, may mga witness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede mo talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun kong eh. Hindi pwede yun. Bawal ho ba yun? Naku. Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte, Ayun. magiging undue pressure na yun eh. Oo. Oh. Eh, paano? Ba't mo kakausapin? Nakala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo para makakuha kayo ng katotohanan? Oo. Makuha nyo yun. Bakit kailangan yung ipatawag?
Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto Kong? Si Asierto, wanted ito, matagal ito hinahanap ng batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon, bago pa pala kahapon, mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Nako. Kongreso sa pamamagitan Oh. din po ng Zoom, Kong. At humarap na po Nako. sa... Kumbaga, iyaang si Asierto, bago pa mag-umpisa yung pagdinig sa Senado, yung naratibo nila talagang akmang-akma na, kumbaga nagmamatch na. Kaya noon hong sinalang siya, lahat ng gustong marinig nitong TWAD committee hearing, talagang planchadong-planchado na. Ganun ho ba ibig niyo sabihin, sir? Anak na to, ibang klase pala itong mga, talagang kumbaga, nag-betting process sila, gano'n? sa pagdinig kahapon, Siya? sa pamamagitan din po ng Ayun. Zoom. So- Wanted po ito, paano yun? Ayun na nga. Oh. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba bawat kasi sa tayo tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Ah. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah. And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents blah blah blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Oho. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Walang ano eh. Surprise witness po nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Oho. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, mag-ano ka ng surprise. Hindi. Oho. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mong ano? Mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Anong kanilang ite-testify ng mga areas? bahagi ng Anong mga mga dokumento ang imamark ninyo? Oho. Maliwanag Yun. yun. Ito, dito eh. Dito, dyan ho, wala. Kumbaga, ano lang pagka pumasa doon sa betting process, wala nang stipulation. Basta pasado ka sa betting process, akma ang mga sasabihin mo sa naratibo ng pagdinig, ano ho yun? Automatic na yun. Kumbaga, ano na yun, pasok ka na. Wala nang maraming cheche-bureche. Kagaya nitong si Roy Nagarma, noong una medyo sigaw-sigaw sila diyan. Kasi hindi umaayon Pero nung umayon na yan, goods ka na madam, di ba? Ganun sila diyan. Kahit sino ipatatawag. Opo. Lahat Correct. lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong, ano ba yung axe to grind? Mayroong layunin para Mang-usig sa dating Pangulo. tama. Tama ba yun? Correct. Mukhang Wala sama naman ng silang loob. ipinatawag na, ito kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Na alam naman nilang walang makukuha. Oo. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. Oo. O di pa paano ngayon, Kong? Ang ating mga kababayan, so dapat na bang ipagpatuloy ito ng Quadcom, yung pagdinig kasi pang-10 na po yung kahapon, at ang plano, magkaroon pa po ng pang-12, pang-12, pang-13, at so on and so forth pa po. Oh. Ang masasabi ko dyan, paano naman yung mga ibang mga... ito'y gawa na yung mga bills eh. Oo. Gawa na yung mga resolutions. Bakit naman puro na lang yung Quadcom, puro na lang ito yung kanilang pinagsasakitan? Bakit lahat ng panahon, lahat ng resources, dito na lamang nakatutok? In aid of legislation daw. Paano yung nagawa na? Na hindi namin nadidinig. Kamukha ng mga bills ko na puro sa kuryente. Sa kagustuhan mo ibaba ang kuryente. Yun ang dapat. Walang panahon. Yun ang dapat in aid of legislation talaga. Bakit yung pinipilit yung gumawa pa ng batas? Ito, nakagawa na po yung, nakalinya na po lahat ang mga batas na pinanukala namin. Bakit hindi po kayo magbigay ng panahon para kahit papano? Kahit na isa o dalawa lang, maisulong natin. Bakit dito kayo palaging nakatutok? Hindi nyo nahalata yan. Correct. Ay, naku. Meron isang committee, Kong, yung Blue Ribbon ata. Office naman ng pangalawang Pangulo ang target. Yo, magama. Noong isang araw. Di ba? Ay, nako. Anyway, paano natin itatanong ito, Nelson? Shoutout muna doon sa mga sponsor, doon sa mga sponsor na member natin. Dito kay Darem, maraming salamat Sir Darem, mega love shoutout Dito kay Ma'am Janet Renada, ano ho yan sponsor ho yan, matindi ho yung level nila, matindi, palakpakan ho natin. Ma'am Janet Renada, maraming salamat At doon sa mga supporter natin, mega love shoutout din ho doon sa mga yung level naman ho supporter yung mga supporter level dito kay Jocelyn Villanueva, dito kay Pasaway, yan ho mga yan, Pobreng Pinoy, shoutout. Dranem, maraming salamat mega love shoutout sa lahat ng
napakalupit kung makapagpa-member dyan sa ating joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, siyempre, i-forward na ho natin doon. Ito, doon sa magiging talagang bakbakan na talakayan nitong si Congressman Rodante Marcoleta at nitong mga kasama niya dyan sa saganang mamamayan. Ang galing talaga ni Kong Dante Baclacio. Sa ating mga kababayan, itong ating magiging Vox Populi, 30 minutes na lang natitira sa atin. Napasarap ang ating talakayan. Hindi na ho natin papakinggan yung Vox Populi. Direkta na ho tayo doon sa pangalawang bahagi ng kanilang talakayan na yan. Sa ano? Yo! Para sa inyong kalusugan at sa inyong kabuhayan. Ayan. Oho. Patingin ko muna si Kuya Rafael Ola. Diyan, hinihintay tayo nito eh. Saan? Sa Tokyo, Japan. Wow. Siya ang PD doon. Tokyo, Japan. Pamasahin nila po ang kulang. naman yan para sa mag-Japan, oh. Pag nag-Japan tayo, mag-meet and greet tayo dyan. Yung mga kababayan natin nandyan sa nandyan sa Japan. Sana, kung luluobin ng may kapal, makapag-Japan din tayo, di ba? Gusto na namin pumunta talaga dyan. Yes. Pero kung sa mga nanonood sa atin, halimbawa, sa mga inimbitahan ng Quadcom, at sa tingin nila, para bagang naaglahi sila, no? Nalabag yung karapatan nalabag ang nila. kanilang karapatan. Pwede ba silang magpetisyon mo, na gumawa ng petisyon sa pamunuan ng Kongreso o sa Korte man, kaya mukhang lumalabis na ng kapangyarihan ang Quadcom, Kong? Hindi, Pwede kung ba ako yun, ganun? bago pa mangyari yun, bago pa ako pumunta ron, siguro, ganun po. pag ako'y inimbitahan, halimbawa, lalo na kung ikukontempt ka pa kapag hindi ka pumunta, maghain ka na ng kaukulang aksyon sa korte. Papigil mo na pwede. sila. Kasi sinasabi natin, walang due process. Opo. Bakit kailangan ng due process? Ito, sinasabi sa Ong versus Senate, GR number 257401, March 23, 2023. Bago-bago pa po yan, ha? While the Senate has the power to conduct investigative legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Oo. So kailangan talaga, di ba? It would mean that in congressional hearings, the due process clause requires that before you answer the committee's questions, you must be informed how the line of questioning is relevant to the topic of investigation. So dapat pala So may... bago ka dapat yun. Kaya kita tinatanong grabe dahil naman ito yan. yung ano namin. Okay. Nasaan ang due process? Oho. Ikaw, sarili mo lang opinion ay ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko po ako po walang kasalanan. Sabi ni Benny ayan, Etimonta. oo. Yun ay ang pagkakaintindi mo. Sigaw pa. Galit niya. Saan ka nakakita? Sumisigaw eh. Pero Oo, hindi yan ang tama. totoo. So alam na nila kagad yung totoo. Ayun naman pala. Meron na, may pre-judgment na sila. Bago ka pa dumating doon, kumbaga, mga judgmental ho yung mga congressman na yan, di ba? Hindi yun ang alam mong totoo, pero yung totoong alam namin, iba. Tama nila ang prosecution office at saka korte into one. Oo nga, no? Pero walang abogado na magtatanggol doon sa mga pinagtatanggol nila. Wala. Eh sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Congress ito. Ngayon lang nangyari, itong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Yun yung mga salita, yun yung mga matitindi. Alam nyo kanino natin na pulot yung kabalintunaan na yan? Diyan kay Congressman Rodante Marcoleta. Lagi natin naririnig yan yung mga kabalintunaan ng mga... Sabi nung isa kong, Hindi rin mo kasi nagmumura yan. Hindi nagmumura yan si Condante pagka bumibira. Kaya siguro, dahil hindi nagmumura, hindi rin tayo nagmumura. Ganun lang ho yun. kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yon kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, sigawan daw Naku. talaga ng sigawan ng tao doon. Doon siya mag-hearing. Talagang korto yun kapag gano'n. Hindi siya dapat dito. Oo Sa nga bundok pala. dapat. Kasi sinasabi rito. Sigawan ng sigawan eh. Ito pa, Dapat pala, sa bundok ka, Brad. Matindi. Ibang klase talaga bumalagbag tong si Condante. Oy, Paduano, dapat pala sa bundok ka. Para guided ang ating mga kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Isipin mo kasi yung Bill of Rights, mataas na uri ng ano ito ng karapatan ng isang ito. individual. Na talagang, Opo. hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress in demanding disclosures from an unwilling witness. Kasi karaniwan hindi willing yung mga yan Totoo. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Hindi kailangan mong isaalang-alang lahat ng mga private rights To do so, Pag ginawa mo. pinili mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridges liberty of speech, press, religion, or assembly. Ang daming karapat ditong nawawala Nako. Marami So nga. kailangan panagutan nila lahat ito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito
ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko na nanaginip ako eh. Sa totoo lang. Bangungot ko. Hindi ko Kasi sobrang tagal na ho ni Kong Dante dyan. Kumbaga, yung rules and tradition, yan ho ang kanyang mga pinanghahawakan. Diba? Kaya ngayon nakikita niya itong mga kaganapan na to dyan sa Tuwad Committee, hindi ho siya makapaniwala na lahat ng kaganapan na to ay nangyayari sa kanyang harapan dahil yan ho ang tradisyon at rules lang ang importante diyan sa diyan sa bulwagan na yan. At ang ginawa ho nitong mga nasa Tuwad Committee na to, binaboy ho nila yung dalawang bagay na naging kilala sila. Yung identity nila. Rules and tradition. Kilala yung institution na yan doon sa dalawang bagay na yun. At yung dalawang bagay na yun ay tinapon ho ng mga walang yung oportunistang congressman na to. Diba? Yun nakakalungkot to dahil sa pang sarili nilang interes, yung kanilang mga tradition at rules, wala ho silang pakialam basta masiraan itong si Tatay Diggs at itong si BP Sara. matatanggap itong mga... Hindi nyo maubos maisip na Correct, mangyayari sa correct, Kongreso. Oo, ang no? katibayan nila, Galing, naman galing. naging kaibigan ko lahat yan eh. Saludo, Oo, saludo. Ang problema. Yung mga taga third floor, hindi ko kami si Madam Pamela, nakabiruan lang ho natin yun. Kumbaga yung banat ho natin. Kala nila alam ko naman na binibiro lang ako ni Madam Pamela. Huwag ko kayo masyadong masaktan para sa akin Ako nga di ako nasasaktan eh. Hayaan nyo ko si Yan ang hirap sa inyo eh. Hayaan nyo lang ko si Madam. Tropa natin yan Isa ko sa mga Yung iba talaga sumugod. Tropa ho yan. Ko yan, kumbaga, best friend yan, best friend. Best friend! Best friend ho natin yan, si Madam Pamela. Tropa ho yan, hindi isa ho yan sa mga, kumbaga, kung meron tayong pinagkakatiwalaan dito sa ginagawa natin na to. Isa ho yung yung third floor na yan. Isa ho sila sa mga pinagkakatiwalaan natin. Na hindi ho tayo, yung susunugin o ilalaglag o kung ano pa man. May tiwala ho tayo dyan sa mga yan. Palakpakan natin third floor. Mabait, magagaling ang mga yan. Matataba ang brain neurons ng mga yan. Pagdating sa pag-aanalisa, hindi tayo uubra sa mga yan. Nagtoko Marlon, Pamela, ganito lang ho tayo to, ganito. Yan, ito si PH, yaan ho sila. Ganyan lang ho tayo. Ganyan ho paningin natin sa mga napakataas kasi napakahuhusay ho talaga. Ganyan yan. Tayo dito lang ho tayo. Wala man ho tayo sa kalingkingan ng mga individual na yan. Pagdating sa pagtalakay, pag-aanalisa, pagbalagbag nga sa mga kaganapan sa ating bansa. Mahusay o mahusay. Meron lang tayo dito. At ang dito sino pong dapat bida? Ito yung bida, yan ang bida, yan ang bida, yan ang bida. Yan ang bida, walang bida. Maraming bida, pero yan ang bida. Kahit tanungin natin si Condante sino bida. Yan ang bida, di ba? Magkahiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan. Ayun talagang, nasaan na yung, ano yung ginagamit nilang rules? Halimbawa, sa korte merong rules of court eh. Ay, totoo po. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan, pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Walang due process. Daig pa ang gobyerno ng hapon dito. Nung wala kayo, Kong, ang naging tanong namin sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom, Kong. Nalasing sa kapangyarihan. Hindi na alam ang ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang Kaya na ginagawa. sinasabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung korte, alimbawang kaya mong pagsamahin yun, di dapat magagaling kayong abogado. Ay, siyempre po naman. Kung pwede niyong pagsamahin talaga, alimbawa pwedeng pagsamahin, super abogado kayo, wala kang abogado sa kanila eh. Ako, yari tayo doon. Yan ang hirap sa atin eh. Daming galing-galingan, dunong-dunungan. Pero pagka hinimay mo mga sinasabi, wala namang laman. Ganyan mo sila dyan sa Tuwad Committee. Watch and learn muna kasi bago bumira. Kaya panoorin nyo muna itong si Kong Dante, kayo dyan sa Tuwadcom. Bago kayo bumalagbago, bago nyo siraan si Tatay Diggs, mag-abogado muna kayo. Ang abogado doon, si Congressman ako, pero vice chair siya. Hindi siya nakakapabayani. Sino ako po ba abogado bukod sa pagiging general? Police yun eh, pero abogado yun. Kaya lang ganun vice ba? chair siya. Opo, vice chair. Pero yung chairman nung apat, kaya Quadcom apat. Opo, apat lang. Pare-parehong hindi abogado. Ayun. So, Grabe. kahit anong gawin mo, hindi nila kayang panagutan yun eh. Dula sa pagkagawa ng ruling, halimbawa yung overall chair, si Congressman Barbers, hindi niya kayang sansalayin yung kapwa niya. Hindi niya alam, dapat na bang itanong ito? Wala siyang balancing nakapangyarihan eh. Hindi niya alam kung dapat niyang pahintuin yun sapagkat wala siyang sukatan eh. Meron pa Kasi hindi nga abogado.
Sa pool si Barnard doon. Wala akong preno-preno. Kaya hindi naman abogado, wala naman siyang alam pagdating sa rules, di ba? Kaya dapat talaga yung mga ano dyan, yung mga vital committee dyan sa Senado at House of Representatives. As much as possible, dapat po talaga abogado may hawak. No, kasi pagka abogado, pagka medyo dispalinghado na yung mga tanong, wala nang kabalintunaan na yung pinapatunguhan ng pagtatanong, napipigilan, di ba? Oh, kagaya kay Coco Pimentel, dahil abogado, pagka medyo lumilis na sa itong si Risa, papatigil niya. Pang isang di ba? pangyayari ko ito, medyo mabigat ito, Nelson. Nung nagtatanong itong si Congressman Punghung ng Zambales, sa tinatanong si Wilkins ng dating PIDEA, na ang kanya naging konklusyon, kaya mo inabsuelto si Michael Yang. Michael Yang, oo. Sapagkat may utang na loob kay Pangulong Duterte na kaibigan ni Michael Yang. Kaya mo siya inabsuelto ng mga panahon na, sabi ni General Wilkins, noon nung panahon ko, wala akong Michael Yang. Kahit na po nung sinasabi ni Asierto, nung panahon ko po sa PIDEA, wala pong Michael Yang. Kaya inabsuelto, tinanggal ko po sa listahan yan. Hindi, sabi nung Kunghun, hindi. Kaya mo siya tinanggal sa listahan, inabsuelto siya, sapagkat may utang na loob kay Pangulong Duterte na nagpwesto sa'yo bilang PIDEA Director General. Yun ang kanyang konklusyon, Kong. Kaya ba't ka pa nagtatanong kung may konklusyon ka na pala yun? Problema natin dito. Di ba? Lahat ng mga sagot na hindi yun ang gusto nilang isagot, sapagkat Oh. meron silang sagot na hinihintay, hindi sila Correct. nakakaintindi. Yun ang malungkot. At pipilitin nila na yung gusto nilang marinig, yun lang ang kung gusto nilang isagot. Nung Correct. nagpapaliwanag yung General Wilkins Villanueva, wala, binigil na, sinansala na, huwag na. Yun na ang nangyari. So, ano ngayon ang makukuha mo dyan? Yun nga yung tinatanong natin. Anong halaga nung ginagawa nila? Lahat ng gagawin nila dyan na hindi nakasalig sa katwiran, sa mga batas nating umiiral, hindi ko alam kung anong kapupunta. Ano magiging konklusyon niya lahat yan? Oho. Mabuti pa nga itong ginawa ng DOJ. Opo, yan. Si Secretary Remulla, nag-order na ng creation of a task force that will investigate EJ case in the Duterte administration's war on drug under Department Order 778. Yeah. Oho. Ito yung dapat Task force talaga. Kasi yung task force na ito, ayon sa kanyang pagkagagawa, will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor. Nawala na yung dati. Oo. Yung, ano pangalan? Malcontento yata. Opo. Si Malcontento. Ganyan yata Mark Anthony Padulyon. Padulyon na siya ngayon. Opo. Kasi si Malcontento hindi na kontento. Bakit Retired ka na mo? ata. Oho. Hindi man niya sinabi yung dahilan, para ko nang nahihinuha yung dahilan eh. Okay. Ako po'y magbibitiw na sa tungkulin ko sapagkat ang aking pong mandato kinuha na po ng Quadcom. Nako, yun ang kaya pala. Totoo naman yun eh. Yun ang masakit. Ang mandato ng National Prosecution Service, itong lahat ng mga pinaghihinalaan na gumawa ng krimen ay kailangan usigin. Sino pong manguusig at paano po yung paraan ng pag-uusig? Dadaan po kayo sa ilalim ng DOJ sa pamamagitan po ng National Prosecution Service. Yun. Ngayon, ito po, task force. Tama lang, co-chaired by regional, si Padulyon ng ang Mark state Anthony prosecutor. Padulyon, opo. And co-chaired by regional prosecutor, kung sino man yon, with 9 members Yan. of the National Prosecution Service. Ito dapat So, Mga pero piskal kapag talaga. ito yung nagawa na, dapat huminto na yung Quadcom. Oho. Ay mukhang hindi sila hihinto, Kong. So, bahala na sila. Meron Diba? pa silang gustong gawin na hindi pa nila ata nagagawa, Kong. Ang hintayin natin ngayon, sapagkat sumulat ang Pangulong Duterte sa magitan ng kanyang abogado, ito po yung aking mga katuwiran kung bakit ayaw ko na pong pumunta sa inyong pagdinig. Ang isa sa dahilan binigay niya, para po makabawas na po sa taxpayers' money, at sa panahon, minumungkahi ko po na bigyan na lang po kayo ng stenographic notes na nanggaling po sa Senado para makatipid po kayo. Basahin nyo na lamang po yun Yun din naman ang statement. for your own appreciation. Dahil pareho lang naman po sasabihin ko I have extensively discussed the matter of war on drugs at lahat po ng mga sinasabi niyong pagpatay na may kaugnay dito. Oho. Maliwanag po yun. Kumuha na lang po kayo ng transcript. Nako. Nandun po sa Senate. Sabi ni Paduano, hindi, mukhang natatakot sa amin ng Pangulo. Takot ang Pangulo Duterte. Bakit? Takot ba siyang harapin ang Quadcom? Kaya siya hindi pumupunta? Okay, bakit dito? hindi niya ipakontempt? Oo nga. Oo. Oo. Hindi Correct. na Oo. Dahil sa innocent day pagdalo, di pa contempt niya, ipagawin ng wanted. Ayaw mo bang isa-suggest kay... kanina sino yun? Karamps. Okay, Paduano. Si Karamps. Karaps. Ayaw mo bang isa-suggest sa kanya na i-contempt niya si Pangulong Duterte? Ipakondap mo para magkaalaman na. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Ipakonte mo para magkaalaman na. Hindi yung ang aangas nyo dyan pero hindi nyo naman hindi makanti si tatay. Hindi kung puro puro paninira lang, kumbaga. Puro salita lang, puro laway lang kayo. Ano ba hinihintay natin? Pagkakasabi, kailangan niya medyo... Kailangan may pasabog. Hindi ako, ipakontempt mo! Yeah. Di ba? Ipakontempt mo! Hinahamon kita! Hinahamon!
Nakakatawa lang yung talakayan. Yan ang sinasabi. Sana ganyan lang lagi, no? Boga! Yung problema, Ganun parang, ba? Ganun ba Diba? dapat? hindi, sabi, Oo. di ba, paano nagtapos well, tanggapin na ho natin na hindi talaga siya makakapunta. Ang atin na lang tawag si Atty. Martin Delgado na ata papupuntahin. Sinabi ba niya yun? Mukhang ganun na lang ho ata. Ba, hindi ganun. Oo. Kaya na kailangan maging consistent ka. Lahat ng hindi mo na kinontempt mo eh. Bakit ikaw, baka ikaw natatakot ngayon? Eh, yun ang Nako, yan. Ba't ba ano, baka ikaw natatakot? Oh, katama nga naman si Contante, lahat pinakontempt mo, Brad. Lahat ng hindi pumunta. Talagang kinokontempt mo kay Tatay Digong, bakit di mo makontempt, di ba? Yun ang magiging Ang epekto po salita nun. niya. Bakit? Oo. Natatakot ba siya? Yun na nga, oo. Pakontempt mo. Ilang beses na natin siyang inibitahan dito eh. Hawak-hawak na po yung ating invitation eh. Eh, sabi niya, paimbita po ninyo natin uli. Ayan, oo. Oh, sige, maghintay tayo kung may kukontempt nga. Pwede nga Di ba? pala, no? Oo, kasi pwede niyang ipasabi na kung talagang... Hindi pupunta. Ano tawag dun sa ano, yun yung... Bakit mo pa ipatatawag? Meron na nga sulat eh. Sinabi na nga niya, inisa-isa niya yung katuwiran kung bakit ayaw niya nang pumunta. Ngayon, kung kayo po ay talagang nakababasa naman ng isang sulat, Ba't parang parehas kami ng hindi lang nga mannerism, yung pagka inaayos yung, siguro pansin ng iba, lagi akong gumaganito. Ganyan ho ba talaga yung technique ng pagka may kausap? Ina-align mo lahat ng mga gamit sa pansin ko lang si Contante, tingnan, naka-areglado sa harap. Parang tayo yan, areglado lahat. No? Di ba? pag-aralan niyo mabuti at meron naman siyang katwiran. Unang-una, ay pinagdudahan na po ang kakayahan ninyo na maging independent, na meron kayong probity at may integridad. Ang sinasabi niya, ginagamit lamang po ninyo na isang ploy para ako po'y usigin ninyo sa mga krimen na hindi ko ginawa. Ayun, yun ang panguna niya sinabi. Opo. Ay, naku. Anyway, Kong, sayang, marami pa Anyway mga kababayan, dito na ho na tatapusin ang ating napakasarap na talakayan dito sa video na to. Ibang klase ho talaga itong si Congressman Rodante Marcoleta. So Luis, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo pa napanood itong video na to, click nyo lang. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat, lalo-lalo na sa mga OFW natin. Mahalin ho natin Pilipinas.